presence, O God, that we acknowledge, Lord, that without you, we cannot do anything, O Lord God, effectively in the ministry. But by your grace, O Lord God, we will continue, Lord, to serve you, O God, with all our heart, O God. Kaya sa oras pong ito, kami po ay lumalapit, O Lord God, at hinihiling namin ang iyong patnubay, ang iyong ang espiritu ng kaunawaan at espiritu ng pagtuturo, O Lord God, ang siyang sumaamin sa mga oras na ito. Basbasan mo po si Pastor Paul Mark na siyang maglilid sa amin o magtuturo, Panginoon, regarding the homiletics, O God. I pray, Lord, we pray for your anointing to be upon him, O Lord God, and to each one of us, para, Lord, not by our might, nor by our power, but by your Spirit, O Lord God. Thank you, Lord, na ginagamit mo ang TBI para lalo kaming maging epektibo, O God, sa aming ministry. Lalo na ngayon, madidiscuss, O Lord God, ang about homiletics, O God, kung papaano ang biblical preaching, O Lord God, na matututunan namin at lalo pang ma-enhance, O Lord God, ang mga gifts and talents, Lord, na ibinigay mo sa amin. Salamat dahil ikaw ang source ng lahat ng bagay, Panginoon. As you are the head of the church, Panginoon, you will move, Panginoon, para sa mga servants mo, O God, para lalo mong magamit, Lord, during this time, Panginoon, na sa mga ministry, O God, sa mga paghayo, Panginoon, sa mga pagtuturo, O God, sa pagpipreach ng sermon, O Lord. Kaya thank you so much, O God, for this opportunity na ibinigay mo sa amin. I pray na ang bawat isa ay patuloy na may enjoy, O Lord God, ang topic na ito, O Lord God. At lalo pang kami ay magiging excited, Lord, determined, Panginoon, at lalo pang gaganahan, O God, sa aming mga pag-aaral. Kaya I pray, O God, for Pastor Win. Salamat sa kanyang kaarawan. Salamat at ginagamit mo siya, O Lord God, para pangunahan ng TBI. Thank you, Lord, sa kanyang pagpapala mo sa buhay niya, sa kalakasan, O God, sa pagbibigay sa kanya ng maayos na kalusugan, O God, at pangangatawan. Thank you, God. We honor your presence, Lord, and this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan. Amen. Okay. Today ay malalaman natin, marami tayong makukuhang technique kung paano tayo magpe-prepare ng sermon at kung paano ang delivery ng sermon. Sabi nga, the art of preaching, di ba? Kailangan paano tayo ko-connect. Ano man ang style natin sa pagpipreach o sa pagtuturo, ang kailangan tayo ay makakonect dun sa audience. Kasi kahit na ano daw galing ng pagpipreach mo o ng sermon preparation mo, kung hindi ka naman nakakonect doon sa audience, ay baliwala. Hindi ba? So, importante, yung art of preaching ay talagang makakakonect tayo doon sa audience. So, bibigay ko na kay Pastor Paul Mark ang screen. Pastor Paul Mark, God bless. God bless. Alright, thank you po, Pastor Nomer. Yep, magandang araw po sa bawat isa. Bago po ako mag-start, can I confirm kung na malinaw po ba yung audio ko? Very clear, very clear. Okay, thank you. Kulang pala si Pastor Paul Mark pala ay pastor ng TG-SIM Sukat Parañaque natin. Isa siya sa mga batang pastor ng TG-SIM. Siya ay nag-umpisa bilang youth. Youth ka pa ba nung dumating sa TG-SIM? Yes, Pastor. 17 years old po. 17 years old. Tapos doon siya nagkaroon binigyan siya ng asawa ni Lord at meron siyang 2 anak. Yan. Pastor Paul Mark, siya rin ay yung photographer din yan. Pro. Maraming sideline yan. Okay, Pastor Paul Mark, thank you.
Thank you po Pastor Ninong. Yan, ninong ko po sa kasalian si Pastor Nomer. Anyway, let me just share my screen. Okay, so before we start, bigyan ko lang po kayo ng overview dun sa mga succeeding topics natin. So basically, I will not be teaching all the topics for today. So hatiin natin yan for 4 weeks. So for today, ang pag-uusapan muna natin ay importance to description ng biblical preaching. Alright, and then for the succeeding weeks, yan po yung sa July 2 to July 7, which is July 8 ang ating meeting, vital elements of personal preparation. And for the next succeeding week, basic preparation to perfect model. And then the last week, apostolic model to sermon delivery. Alright, so ito din po yung ating mga schedules. By the way, nasa ano rin po pala to, Messenger, sinend po sa atin ni Pastor Win kung gusto po nating i-review. Alright? So, skip ko lang to. Share ko lang yung aking PowerPoint. Okay. So, I hope you can see all my PowerPoint or my presentation. Okay, so alright, so ang ating pag-aaralan today ay homiletics. Okay, so kanina napasimulan na, no, naumpisahan na kanina, nagtanong na si Pastor Nomer. So basically, what is homiletics? No, the term homiletics comes from the word homily, okay, which is basically a sermon, right? And then homiletics is the art of preparing a sermons and preaching. Tama si sister kanina. And those who study homiletics seek to improve their skill at communicating the gospel and other biblical topics. All right. So basically, if you really want to improve your skills in terms of preparing your sermons, and you want to know what are those things to prepare before or to take note before you preach, this homiletics is for you. Okay, makakatulong siya for you to improve it. All right. So homiletics is basically preaching and have always been associated with a pastor, okay, ng church. A pastor is sometimes referred to as preaching elder, no? Yun yung nakasulat sa 1 Timothy 5:17. No, kung babasahin ko, sabi doon, the elders who direct the affair of the church well are worthy of double honor, especially those who work is preaching and teaching. All right. Aside from that, or except that, study of homiletics can also be beneficial to anyone. No, not only for the pastors, for the elders. It is also beneficial to those people who teaches the word of God. Even if you are a pastor or not, pwede ka nito. Basta if you have this kind of calling or eagerness to share the word of God, homiletics is also beneficial to you. All right. Now, applying the tools of rhetoric, the art of speaking persuasively, and the deep knowledge of Bible are helpful to biblical preaching. Someone called to preach would do well to fan into flame the gift of God which is in you. It is written in 2 Timothy 1:6. Okay, homiletics is useful in that pursuit. So especially if you have this kind of ability, no, mahilig kang gumamit ng mga rhetorical questions para makahikayat, tapos meron ka pang deep knowledge sa Bible, mas maigi po na mas mapapaigi pa yung skill mo kapag natutunan mo yung homiletics. Mas maisa sa ayos mo, mas mapagpaplanuhan mong mabuti paano mo i-deliver yung message through homiletics. Okay? It is a worthy study, but at the same time, we must not forget that God can work through anyone with or without formal training to communicate Christ in everyday situations. No, basically, if you have this kind of eagerness to share the word of God, homiletics is a great tool para mas mapaayos
pa natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. So for this example, like this one, these are samples of rhetorical questions. Okay, these questions, rhetorical questions, and these questions are not really seeking for an answers, but instead it is parang amplifying or expounding the point. All right, katulad ng sinabi dito sa PowerPoint natin, Paul used rhetorical question asking how then can they call on the one they have not believed in, and how can they believe in the one of whom they have not heard, and how can they hear without someone preaching to them? These are all questions. Pero these questions are not really seeking for an answer. Bagkus ay para mag-expound pa ng ng main point, para mas maunawaan pa lalo ng tao kung anong ibig sabihin ni Pablo, no? Katulad dito ni Apollos. Si Apollos napakagaling yan, no, in terms of speaking. So Paul is very good in terms of rhetorical questions. Apollos is very good in terms of speaking. All of those, you can use that, no, nang mas maigi pa, mas may improve pa kapag nadagdagan pa yan ng homiletics. Okay? Next. So we are done with the homiletics. Now let's talk about the biblical preaching. All right. Biblical preaching is the faithful proclamation of God's message. Okay, again, God's message, proclamation of God's message, not your own message. Okay, hindi yung sarili nating opinion, kundi salita ng Diyos, which is derived from a growing personal knowledge of God. It is diligent study of His Word and correct understanding of the audience, which a credible servant of God clearly delivers and relevantly applies to his own life and his hearers in the power of the Holy Spirit for accomplishment of God's agenda. No? So take note of the word correct understanding. Okay? So in order for us to understand the word of God correctly, we must diligently study the word. Siyempre, kailangan natin araling mabuti para maituro natin ng tama. For what purpose? No? So that we and our audiences relevantly apply this in our lives. Kung ano man yung matutunan nila, mai-apply nila kasi yun yung tama. No? We have, katulad na sinabi ko nung previous year, we have to practice what we preach. So it's very hard for us. So mahirap na ang ating pinapractice ay mali. Kaya dapat nating araling mabuti yung salita ng Diyos para yung ating ma-practice ay yung tama. Alright? Next. Okay, so some pitfalls in preaching. Yeah, you have to take note of this, baka lumabas sa exam. Alright? First, changing profile of preachers. That's number one. And yeah, the public scandals, no? So we should avoid some. We should maintain our credibility, no, as a preacher. Third, technical advances. So we should not be too technical, no? Since we are talking to a different type of audience, different type of people, as much as possible we should use yung mga layman's term, mga word para mas lalo nilang maunawaan. Yung ating ginagamit, kung gumagamit man tayo ng mga technology, we can use that for them to easy understand yung message ng Lord, hindi para mas lalo silang maguluhan sa ating mga ginagamit, no? Fourth, busyness of people. Pressured with too many things and always in hurry, so listening to long sermons can sometimes included to their stress, no? Isa yan. And then ang panglima ay weaknesses in the pulpit, which is we will going to discuss in the next slide. Okay. Weaknesses in the pulpit. First, unclear main theme. Okay, due to so many points, the audience does not get what really is being pointed out. All right,
So as much as possible, we should minimize our points. 3 points, just like what Bishop always do, no? 3 points are enough, no? For sure they can get it easily, no? Kasi sobrang dami at baka mas lalo pa silang mas mahirapan, no? And then second point is unorganized presentation. The preaching lacks a discernible or logical progression consistent with the theme. So our presentation must be organized. Dapat clear, dapat viewable, dapat we have to lessen unnecessary details, no, na hindi naman relevant dun sa ating sa topic, no. Next. Unfaithfulness to the Bible text. Ito importante. The preacher gives a message that is taken from his own opinion. That is something that we need to avoid. The reason, bakit kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos ng maigi, ng mabuti, para hindi yung sarili nating mga opinion. Kasi sometimes bilang pastor, minsan kaya ang isang nagtuturo napupunta sa ganyang sitwasyon, no? Kasi hindi niya naiintindihang mabuti yung salita ng Diyos. Why? Hindi niya masyadong binigyan ng panahon, hindi niya masyadong inaral. Kaya kapag hindi niya naintindihan, due to parang benefit of time, ito na lang isasabihin ko according sa aking pagkakaintindi. Okay? So kailangan bigyan natin ng oras ang pag-aaral ng salita ng Diyos. We have to pray, we have to be sensitive in the Holy Spirit para na sa gayon ay maunawaan nating mabuti at masabi natin kung ano yung message talaga ng Lord at hindi yung opinion natin. Okay? Fourth, irrelevant message. No, the sermon is not correlated to the audience's actual situation. Okay? Dito pumapasok na dapat talaga we are very considerate sa kung sino yung audience natin, no? If it is a young adult, okay, an elder, no, ang message natin sometimes may vary according to our audiences. All right? Hindi mo pwedeng may mga certain examples, certain terms ang mga youth, mga nakababatang kapatid na hindi maaaring maintindihan ng mga mas nakatatanda, no? Kaya dapat mag-prepare tayo for that, no? And ano pa ba? Pang-fifth, inappropriate application. All right, so the preacher is always giving application regardless of the theme of the sermon. So basically, whatever your application is, it should be in line. Whatever your application is, it should be in line in your topic or sermon. No, hindi pwedeng ito yung main topic mo, ito yung sermon mo. Tapos pagdating ng application, iba naman pala. No. Next. Unbalanced time allocation. When a preacher gives long or too many illustrations and inappropriate applications, it weakens the message. Okay, so in terms of time allocation, well, on my experience, 30 to 45 minutes is enough. Well, pero depende pa rin yun sa church, no? Sometimes they wanted only 30 minutes, no? So depende pa rin naman siya. Meron namang ibang mga tao na or ibang church na lalo na yung mga maiinit na sa Panginoon, 30 to 45 minutes is not enough eh. Gusto pa nila ng mas marami, no? Meron namang ibang tao na kapag sumobra ka na, they already get the point in the first 30 minutes. Okay na sila doon. Minsan mas naguguluhan pa pag sobrang dami na eh. At saka may tendency ka pang lumayo-layo eh. No? Kapag masyado tayong maraming dinadagdag na illustrations, na examples, no? Baka mas lalo hindi nila makuha yung main point mo or yung sermon. Alright, so let's move on to number 7. Insensitivity to the power of the gospel and the moving of the Spirit of God. So the preacher
uses an appeal that involves untrue experience, exaggerated fact, and over emotionalism to get the sympathy of the listeners. No, according to the text, no, do not exaggerate the story para lang, ma-move mo yung tao. We don't need to share a testimony that is not really true. No, uh, your testimony is enough, no, and God will move. Hayaan na natin ng Panginoon na kumilos doon. Hindi na natin kailangan pandramahan pa ng sobra para lang, alam mo yun, ma-move sila. We can use parables, no, as an examples, but untrue testimony is actually a different thing. All right. Next. Saan tayo? 8. Peddling the word of God. This means the preacher consciously or unconsciously uses his preaching of scriptures for self-serving reasons or for one's own advantage. Okay, so don't ever use the word of God for your for our own purpose, no. It is given, no, to everyone. It parang marami na tayong nakikitang samples ng mga ganyang klase ng preachers. So we should avoid it, no. Dapat kung ano lang talaga yung message ng Lord, yun ang sabihin natin. Don't ever use it for our own benefit. All right. Next. Okay. Biblical preaching is rooted in the conviction that God of the Bible makes himself known through what he has made. Okay? So kaya very important na talagang we uses the word of God, no, not our own opinion. Next, the Christian preachers are ambassadors for Christ, which is written in Corinthians 5:20. Let me just read the verse. Corinthians 5:20. I'm gonna read it in Tagalog. Kaya't ako'y sugo ni Kristo para ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Alright. Next. Alright. The importance of preaching in the Old Testament. So God uses prophets. Okay, ginagamit ng Diyos yung mga prophets to pronounce God's warning and judgment. They serve as God's spokesman. The importance of preaching of Jesus. Okay, you have to take note this as well. Baka lumabas sa exam. First, to proclaim the good news of the kingdom of God. So that is one importance. Next, to command the disciples to preach the good news. Okay, so we are all commanded. Okay, commanded to preach the good news. No, the people may not get, they may not hear the salvation or the good news if we are not sharing the word of God. Kaya importante na sinishare natin sila. It is a command. This is not a request. All right. Third, to preach the good news to the whole world as testimony to all nations that the end will come. Okay. Next, another importance, the importance of preaching in the early church. Ano yung mga yon? Or ano yon? To proclaim the person and work of Christ to people, and that by believing Jesus, they will receive eternal life. Right. Next, the importance of preaching in our day. This is to proclaim a spirit-filled and relevant gospel message that will attract and transform the unchurched and the church listeners. Amen. All right. Next.
Okay. So yeah, I have heard this as well recently before we start the teaching. Napag-usapan na rin to kanina. These are the 3 approaches of in biblical preaching. First ay yung topical preaching. Okay. The theme of sermon is dictated more by topic rather than the biblical text. So most likely yung ganitong uri ng preaching, we have used it this most of the time kapag may mga events, no, like yung mga Mother's Day, Father's Day. This is the type of preaching na mas angkop gamitin. Pero pwede rin naman gumamit ka ng textual, no, ng other pang yung iba pang approaches. Pero most likely ito yung mas ginagamit. Mas madali siya i-prepare. Okay? Mas madali siyang balangkasin kasi topical lang siya. Okay? Maybe next week I will give you samples, no? Kung paano samples ng mga topical preaching tsaka textual at tsaka expository. Okay? Next, textual preaching. The sermon's main theme and main ideas are derived from the short text of the scripture. So this type of preaching sometimes ito ay build up lang ng isang particular verse. Okay? Tapos doon na iikot yung ideas, yung points mo pwedeng doon mo na rin kunin, pwede mo hati-hatiin per sentences, then maglalagay ka na lang ng mga supporting verses and then sample para lang i-support yung mga points mo doon, no? Yun yung textual preaching. Third, expository preaching. Okay, when the sermon's main theme and points are all derived from the content, context, and structural flow of a longer text of the scripture, biblical preaching is not just expository preaching, but are also other approaches as long as they are faithful to the meaning and flow of the original author and relevant to the contemporary listener. So, medyo hawig siya doon sa textual. Ngayon nga lang medyo mas mahaba to kasi sometimes or most of the time itong preaching na to, it consists of a one chapter, okay, or more text than textual kasi yung textual isa lang siya madalas eh. Yung expository, it composes a lot of verses, no, minsan isang chapter, and then doon lahat iikot yung points mo. Pwede mo siyang i-support ng mga other verses pero wag masyado as much as possible, no? Pwede kang umikot na lang din doon mismo sa passage. All right? And then the main objective here is kailangan mong mailabas talaga yung pinaka idea or message nung particular passage or nung chapter na yun. Right. I will give you an example then as well next week. Okay, next. Okay, again, the 3 approaches in biblical preaching: topical, textual, and expository. All right, let's move on. Why is biblical preaching recommended? Bakit ba kailangan, no, biblical preaching? Kasi it gives honor to God, not for your own self, no? Hindi para sa kung kanino man, kundi para lang sa Panginoon. Amen? Para lang maluwalhati yung ating Panginoon. Pangalawa, it also respects the word of God and the intention of the human authors. Amen? Para lang, kasi it was being assigned to someone else, 'di ba? Sila yung nabigyan ng tawag nito, ng authority to write the word of God. Dapat yun yung talagang mai-deliver natin, no? Hindi yung ating mga sariling opinion, sariling idea, sariling karunungan, no? Dapat kung ano yung intention ng author. It gives authority to the preacher. That is third. And fourth, it gives life-changing benefits
to the hearers, no? It is very important na kapag tayo nagde-deliver ng salita ng Diyos, we have to make sure, no? We have to make sure na yung message natin will impact the life of the hearers, yung ating audiences, no? Kailangan ganon kasi it doesn't make sense eh. Kapag nagsasalita ka lang, para ka lang nagtuturo, no? So it's up to you, student, kung makikinig kayo or hindi, basta naituro ko to. Hindi siya dapat ganon, no? Dapat we have to make sure na it gives impact sa makikinig. Kaya maigi na aralin natin kung paano natin siya i-deliver. Ipag-pray natin ng mabuti sa Panginoon kung ano yung message na dapat para sa kanila. Fifth, it nurtures, equips, and proves preacher himself. Okay? Lagi ko tong na-appreciate sa Panginoon every time I study the Word of God. Before I share it to the people, sobrang thankful ako kasi ako yung unang-unang natuturuan. Ako yung unang-unang tawag nito, kumbaga natatapik ng Lord, ito para sa iyo talaga to, kaya mo to dapat ituro. Sometimes nagkakaroon ako ng mga second thinking na, Lord, parang ayoko to ituro kasi ako yung nag-struggle dito eh. Pero sabi ng Lord sa akin, no, I gave this message to you para ikaw talaga yung matuto. Kasi kapag natutunan mo to, okay, it is very easy for you to share my word. Kasi buhay siyang patotoo para makuha nila, no? Madali mo siyang ma-deliver kasi totoo siyang nangyari sa iyo. Amen. Next, sixth. Okay? Bakit siya importante yung biblical preaching? Kasi it enlightens, empowers, and equips the people not only to hear the word of God but also to realize the overall. Okay? Okay, hindi lang to para bigyan tayo ng knowledge, ng wisdom, okay? Binibigyan din tayo nito para ma-boost yung ating skill, magkaroon tayo ng kakayahan, ma-boost yung ating confidence, para mabago yung buhay natin, no? Yun yung importance niya. Sorry, but also to realize the overall redemptive purpose of God in which they are integral part. All right? So para maintindihan natin, no, ng mabuti yung gospel ng Lord, no, yung redemptive purpose, okay, ng Diyos. 7, it encourages the preacher to preach the whole counsel of God and not just focus on favorite passages and popular topics, no. So hindi natin mapagkakaila, no, bilang isang lingkod ng Diyos o bilang isang nagtuturo na meron tayo mga certain topics, certain story na favorite talaga natin, at yun yung madalas na nagagamit natin para i-share sa mga tao, sa ating congregation, sa ating mga kapatid, no? Kaya itong pag-aaral ng salita ng Diyos, itong biblical preaching, matutulungan din tayo to look more, okay? To see the other angles, to see the other story na nakaka-encourage din at talagang dapat i-share din sa mga tao na makikinig, no? Upang hindi lang tayo paulit-ulit ng ating memory verse, no? Minsan pag magsi-share tayo ng salita ng Lord, yung kasama natin nasasabi, parang yan na lang lagi yung memory verse na ginagamit mo. Meron pang iba pang mas angkop. Okay, hindi ko naman sasabing mas maigi, kundi mas angkop. Okay, na gamitin mo for that particular instance or scenario, no? Hindi lang gamit ng 6:33 ng Matthew or 3:16 ng John. Marami pa, no? At marami pang story in the Bible, no? Hindi ka lang magfo-focus sa Exodus. Napakaganda na Acts, basahin natin. Mas maganda na yun ang ituro natin, mas angkop sa sitwasyon na meron siya ngayon or sa church na natin. Amen? Okay, so
Yeah. I guess that's the end. That's the end of our first topic for today. It's very short. Yeah, it's very short kasi hati ko siya. So next week, ang sunod na pag-uusapan natin naman ay yung mga vital elements to personal preparation. But before that, I forgot meron kasi akong tawag nito, disk. Doon ko sana kukunin yung mga topics ko for topical, textual, tsaka expository. But I will be give that to you on our next meeting, which is next week. So yeah, that is our topic for today. Do you have any questions? Or maybe I can give it to Pastor Nomer. Yes. Thank you, Pastor Paul Mark. Yes. Mag-ano lang tayo, anuhin natin yung mga na-discuss na, no? Okay? At alam ko marami tayong mga pwedeng mga itanong para yung mga example nga, yung mga example ng sermon, topical, textual, expository ay ibibigay sa atin ni Pastor Paul Mark sa susunod. Okay? Pero ang pinaka yun nga yung tatlong types of preaching. Usually yun lang naman ang ginagamit, 'di ba, ng mga nagtuturo, topical. Ang topical ay mas appropriate kapag may mga occasions. Katulad ng Valentine's Day, New Year, Christmas, Mother's Day, Father's Day, o yung may mga holiday, Independence Day. So, kumbaga, pag topical, meron na kaagad tayong topic o meron na kaagad na title. Okay? At yun, ipagpe-pray natin kung ano yung mga appropriate na verses naman na gagamitin natin kapag tayo ay magpe-prepare ng topical na sermon or preaching. Amen ba? Yun. Yun nga lang, tuturuan din naman tayo habang sa mga next meeting natin, tuturuan tayo kung yung parts ng sermon. Okay? Para yung structure ng sermon ay hindi yung may stability ba? Kasi 'di ba mababanggit natin doon may introduction, 'di ba? May title, may introduction, may main points, then under the main points merong mga subpoints, di ba? At after doon meron namang conclusion. So kapag naka-structure yung sermon natin, hindi tayo maliligaw. Okay? At makakabalik tayo doon sa topic natin. Kasi ang hirap nung di ba? Ang hirap nung ito yung title mo, tapos wala kang napahapyawan o nalayo ka ng nalayo dahil sa mga kwento or mga inappropriate testimony na nagagamit. Hindi ba? Yun nga, yung mga pitfalls. Yung pitfalls ng dahil nga sobrang busy, ang tendency nating mga working na tayo, then nasa ministry pa tayo, ang tendency magiging kulang yung oras natin para mag-prepare ng sermon. Okay? Lalo na kapag ikaw lang yung preacher. Ikaw lang yung preacher sa church. Wala kang kahalili. Nangyayari yun na talagang huhugot ka na lang ng mga dati mong preaching dahil nga rin tayo ng obligasyon natin sa ating church na mag-preach. Okay? Yan. So yung mga pitfalls, katulad niyan, yung technical advances, yung technology,
pwede nating gamitin yung technology para mas lalo nating ma-deliver yung sermon ng mas malinaw. Okay? Kaya lang, minsan, naranasan nyo na ba na nag-prepare kayo ng slides tapos hindi gumana? Sino nakaranas nun? Di ba? Kaya nga, ang preacher, pag siya ay, lalo na siya ay invited ng ibang church, siya ay speaker, kailangan mas ahead ka na testing mo na yung PowerPoint mo, kasi baka mamaya pag hindi mo na testing, doon ka lang nagbigay ng iyong USB ng USB, tapos hindi gumana. 'Di ba? Nakaka-stress 'yon. Yung ganon. Kaya kailangan ahead ka, pinatesting mo na yung USB mo, yung yung PowerPoint mo, para hindi ka mai-stress or ma-out of focus. 'Di ba? So naranasan niyo na rin yung yung sobrang busy niyo tapos magpe-preach ka na. Magpe-preach ka pa. 'Di ba? So yung nga ang sabi ni Pastor Paul Mark kanina, talagang aaralin yung iyong ipi-preach. Kasi unang-una, ito ay para to give honor to our God. Kasi siya yung author ng Bible, at maidi-deliver din naman natin ng according dun sa gusto ng Panginoon. Sige. Si Bishop, maraming maraming tips tayo makukuha kay Bishop regarding sa pagpe-prepare ng sermon at pagde-deliver ng sermon. Bishop? Okay. Purihin ang Lord, no? Yeah. Salamat, Pastor Paul Mark, no? At it's really very clear, no? Yung ating, although introduction lang itong ating topic ngayon, yes, it's also a refreshing way of listening, no? Naiintindihan natin na kapag kahit kaming mga say mga older pastors or ano yan, yung ang tawag dito, pinagdaanan ng panahon, seasoned. We still need from time to time to be refreshed, no? But this is one of my favorite I used to be buying lots of books, no, in homiletics and hermeneutics, and this is part of an important part of the ministry of the pastor to really be effective in sharing God's word, no? Tama yun, kahit hindi ikaw ang magpipreach o kahit hindi ikaw pastor, no? Pero kung nagtuturo ka na, you learned how to organize. Maybe yung magagamit mo yung mga tips at saka yung mga principles na napag-uusapan dito, even as you stand in front of the congregation, even if you're not, maybe you're just assigned to exhort, no? So yun, pinaka-difficult ang pinaka-difficult na preaching, no? Style, di ba, meron tayong topical, meron tayong textual, and meron tayong expository. Sino makakaano niyan? Ano daw yung pinaka-mahirap na type of preaching, no? Oo. Meron ba diyang nakakaalam noon? Wala yata, no? Advance yata yung tanong. Actually, yung iba-iba yan. Kasi kaklase ko yan si Pastor Nomen. Bishop, may sumagot, expository daw. Expository because why? Bakit daw? Sister, sino ba to? Sister Krisa, bakit daw mahirap ang expository? Tsaka si Leslie,
Bakit daw Oo. mahirap ang expository? Pwede inyong ibukas yung microphone nyo. Pwede kayo magsalita. For our learning lang, para lang bakit mahirap ang expository in terms of preparation siguro, or sige. Si Sister Bakit Dorothy yata kasi daw magsasalita. yung expository daw buong chapter yung babasahin o kukunan ng sermon. Mhm. Yun ang sabi ni Sister Leslie. Mhm. Kasi kukunin daw sa buong sermon, buong chapter, kaya daw mahaba. Yun ang sabi niya. Okay, sino pa ang gusto mag-add? Hirap din kumuha ng points. Kukuha ka ng points doon. That's ibig sabihin lang, malaking time ang required when you are doing an expository sermon, no? Because it requires a more detailed study, no, talaga ng scripture, kasi gusto mo maintindihan ng buo. Although of course yun nga, yung pero pinaka-effective ang expository na makapangusap, no, sa pagtuturo. Kasi nga yan, di ba, meron yung topical is good, no, kasi good din naman siya. Pero ayun nga, kukuha ka lang ng, kung may topic ka, tapos meron kang text, di ba? Tapos yung points mo, in a way, maaring kukuha ka pa ng mga ibang tawag din yung cross-reference ng mga cross-reference na scripture na pwede mo magamit pag-develop ng points, di ba? So, tama kayo, yung expository sermon is the most difficult kasi it requires a real and serious study, no? Although every method of preaching or every category na yon ay talagang kailangan we study, no? Hindi pwedeng dito na lang ako sa sa ganito. Mas easier lang ng kaunti kasi yung required mo kung topic of about mother or Mother's Day or Father's Day, no, mai-relate mo. Pero of course, yun nga, importante na you are faithful dun sa text, no? Faithful ka sa gustong sabihin. So that's the reason why we need to study prior to this yung hermeneutics. Nakuha na tayo ng hermeneutics, di ba? Di ba? Tapos na ang hermeneutics. That is required, no? Yung hermeneutics. So, importante na really prepared kayo at importante rin na huwag kayong magagaya, illustration lang to, huwag kayong magagaya dun sa minsan na hindi ko na kailangan sabihin yung pangalan, no? Nung araw, paguhan pa kami sa Panginoon lahat di na-assign yung bawat isa na magturo. Tapos nung turn na nung isang kapatid, no? Kung todo gumamit pa siya ng Manila paper. No? Manila paper. Tapos ang title nung kanya Doing the Work of an Evangelist. Ganda. Ganda talaga nung doing. Pero nung nagturo na, hindi naman yun ang diniscuss. So sabi ko dun sa tao, bakit parang nilagyan mo pa ng ganun, tapos hindi naman yun yung topic mo. Sabi niya, naligaw ako. Kilala ko Di ba? Para kilala mo yung Bishop. Kilala mo yun? Ang nangyari sa totoong buhay yan no? So naiisip natin na nakakahiya naman kung tayo na yung mga pastor, tapos ang ganda-ganda ng title, ang ganda, pero naligaw. Naliligaw pa yung topic. So ingatan, tama yung sabi kanina, Pastor Paul Mark, no, piliin niyo yung illustrations na nakakatulong doon sa topic. Hindi yung dahil maganda lang yung illustration, gagamitin mo pero nalilihis ka naman sa topic. Banda huli, ikaw na rin yung naligaw, kung nakabalik. Meron tayong sa narinig na na pastor na let us read pagtayo niya, sabi niya, let us read Genesis chapter ganito. Di nabasa yung buong chapter na gusto niya. Yun pala, hindi yun ang text niya.
Alam ko din yan. Nangyari. Sabi niya, ay, sorry po, nagkamali po ako. Ang mabigat nun, inintroduce ko pa naman. Pagkatapos, binasa niya, nakailang chapter. Tapos nung matatapos na talaga, sabi niya, ay, sorry po, hindi po pala dito. Ang haba na ng binasa niya, nakatayo pa naman lahat ng tao. Oo. So ingat tayo, no? Kaya study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed. Importante din, I realized there was even an instant na na-invite ako somewhere, no? Tapos nagtataka ako doon sa binigay na na text. Ang sabi nung ito daw yung text niya, ito daw yung anniversary theme, ganito. Pero pag titingnan ko, kahit anong basa ko, no, sabi ko hindi naman word ni Lord to, word ni Pero to eh. Yung parang gano'n. Yung parang ikaw na sabi ko pagdating ko na lang doon siguro naman okay lang to. Ibahin ko na lang pagdating doon, hindi yun ang gagamitin ko Pero nung nagulat ako nung pagdating ko doon talagang nakaprenta pala doon sa dingding. Yung gagamiting text nila na hindi naman ni word ni Lord. Di ba ang napakahirap na ba kaya mag-reflect, nakala nila sa akin yun. Ang hirap ng mga ganung embarrassing moments. So we just have to really prepare. Kasi di ba minsan and rely of course sa Holy Spirit, no? Hindi pwedeng we have to rely on the inspiration. Pero at the same time, masarap po yung prepared ka na, yung inspiration mo is not just when you stand up, your inspiration came when you were preparing. No? Importante na nung nagpe-prepare ka, na karoon ka ng inspiration sa Lord na nagawa mo yon at hindi ka mahirapan. Yon. Kamusta po mga kapatid? Sige po. At meron pa kayong, baka meron silang tanungan. Meron pa daw ba kayong tanong? May question po ako. Sige, Sis Maria. Andiyan pa naman si Paul Mark. Hindi, hindi ko alam, baka advance. Pero anyway, kasi yung ibang libro, 4 yung nililista, hindi 3. Yung topical, textual, expository, pero meron pang character study. Nararapat mo bang sabihin na yung character study parang topical na rin? Topical. Para sa akin, topical yon, characters. So parang ganun na rin. Okay. Ma-mention ko lang, importante rin kasi itong some pitfalls in preaching. Yung the public scandal. Okay? Talagang isang responsibility o mahalagang responsibilidad ng mga nagtuturo ng salita ni Lord na siya ay yung walang as much as possible, walang nakasangkutang yung mga scandal publicly. Kasi yun nga, we practice what we preach, hindi ba? So kung meron kang scandal o merong nasangkot ang isang preacher sa scandal, yun nga, baka hindi maging epektibo yung kanyang pagpipreach. Siyempre, pag tumayo siya, alam nung public yung kanyang nakasangkutan. Halimbawa lang, meron siyang nakasagutan o nakipag-away, hindi ba? Halimbawa lang. Importante, aalagaan din talaga ng preacher o ng mga teacher yung kanyang sarili na maging talagang makita ang Panginoon sa kanyang buhay. Kasi sino ang makikinig? Katulad yan, di ba? Ang anak ko nga, sabi nung anak ko, nung pinagagalitan ko yung anak ko, siyempre medyo naging emotional kami. Tapos ang sagot niya sa akin, Daddy, di ba pastor ka?
Sabi niya ganon. Eh bakit ganyan ang sinasabi mo sa akin? Eh ngayon, oo, pastor ako, pero tatay mo ako, di ba? Kaya dapat lang kitang pagsasabihan. Yun ang mga ganon. Kasi usually, yung asawa mo or yung anak mo, yun pa ang magke-question doon sa'yo. Di ba? So, ganon din tayo kapag halimbawa, meron tayong nakasangkutang gulo at tapos magpe-preach tayo. Parang yung ating ano ay hindi magiging impactful o walang impact doon sa mga kaya nga 'di ba si Apostol Pablo rin hindi ba sinasabi niya na ano na talagang yung kanyang mga sariling kagustuhan ay hindi niya nagagawa. Talagang ang focus niya ay gawin yung kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, 'di ba yung Galatians 2:20 ba 'yon, 'di ba? Galatians 2:20. Ano ba yung Galatians 2:20? I have been crucified. I have been crucified with Christ, and I no longer No live, longer live. but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave up himself for me. So, yun, nabanggit ko lang kasi talagang as a teacher, preacher, meron talaga tayong responsibility na ingatan yung ating mga sarili rin. Yun. Yun lang nadagdag ko sa some pitfalls in preaching. Actually, yung mga points natin, yung sinasabi natin 3 points or 2 points, no? Meron pa ngang 1 point, di ba? Meron ganun na kung alam na nag-write ng book na 1 point preaching lang siya. Kasi talagang stress lang niya yung point. Now, having studied yung Book of Acts lately, no? Nakita ko yung first sermon ni Peter, di ba? And there's a second sermon of Peter. Yung first sermon, ang kanyang transition doon, wala akong makita na ang nakikita lang natin spontaneous yung kanyang preaching, di ba? We don't know, it's just, sabi ko nga, ang isang talagang pastor, no, in a sense, di ba? Kung talagang led ka sa Spirit ng Lord, di ba? Meaning, as you preach, no, under the anointing of the Lord, hindi ka nag-worry masyado, di ba? Kasi, sa heart ni Peter, he was just preaching Christ and all about Christ at that moment. Tama? Oo. So, yung moment na yon, ginamit niya yung Day of Pentecost as yan yung bago ginamit niya yung people's attention, o di ba pag nag-i-introduce tayo ng sermon, meron CPA, this is part of our other studies, no? Catching people's attention. So si Peter, the Holy Spirit helped him because that was the Day of Pentecost, no, nagsalita sa ibang wika, merong maraming tao sa labas, no, na naka-observe na yung mga tao ay sinasalita yung kanilang mga local dialects kung saan sila nagmula, no? Kasi may festival, di ba? Nandun yung mga tao. Noong time na yon, doon siya tumayo. He used that as a platform, as an opportunity to transition and point them to Christ. Wow, ang ganda talaga, no? Tapos yung second preaching naman niya, ang transition naman niya ay yung healing of the yung cripple, di ba? Yung sabi niya, silver and gold have I none, tapos yung pinagaling ng Lord, that miracle. At doon din ginamit din yung opportunity. Ayun, kung meron nga mga instances, no, na hold na ang attention ng mga tao, ang sarap kumayo. Kasi they are already interested, no? Meron na talagang momentum. So yun din yung natin, kasi ang church, Sundays, di ba? Every Sunday may tatayo. No, it is the duty of the pastor or the preacher to get the attention first, no? Ng mga tao na makikinig. Kaya yung good introduction yan, later magiging topic din yan. Paano natin properly introduce. Tama din yun, huwag naman sobrang haba ng sermon. Naalala ko nung
Nung araw, meron naman isang preacher, no, na kasi nung sa Muntinlupa nung araw may mga ex-con kami riyan na yung mga naging pastor ba, pero dating nasa bilibid. Naalala ko meron kaming bisita na mga kaibigan ko na rin kasi sila nung one time, interfellowship ng mga churches, nandun sila. So, nagpipreach yung isa, patawa ng patawa. Yung pinapatawa yung mga tao. No, nakakatuwa naman sa simula, pero ang haba na yung puro patawa na lang Na parang naubos na yung oras sa papapatawa. Sabi ko ganito. Ginanunan ko ng senyas. Ay, nako. Parang umandar yata yung pagiging ex-con pa rin yung pastor, no? Bigla na lang bumaba, wala nang landing. Hindi, yung basta abrupt, bumaba lang. Lumutang bumaba. Tapos parang hindi ko kasi you could easily, di ba, kapag tayo bilang mga concerned tayo sa tayo and with respect to others, no? So, ganun din ang pag na-assign ka mag-exhort, as much as possible, no? Do yung time. Naalala ko merong isa minsan sobra yatang excited exhortation umabot na ng 20 minutes to 20 halos umabot na yata ng 30 minutes yung magpi-preach na bisita nakagano na lang meron gano'n, di ba? Giving lang pala yung ini-exhort, umabot na ng ang haba-haba. So know your time. No, it's always good to have the proper time. Kahit na ang ganda na ng sermon mo, pag sinobrahan mo na yung haba, baka mainit na yung tao. But be also sensitive because there are instances na you just have to see, no, kung ano yung mga tao, kung nabobore sila, you do something about it. Kasi baka mamaya mali lang, baka monotonous ka lang, hindi ka improve your style, no? Pag nag-share. Saka be sensitive doon sa nakikita mo, no? Are they responding? 'Di ba? Kaya nga ako nung araw, pinaka-challenge ko mag-preach sa Zoom nung araw nung nagkaroon ng lockdown. Mahirap yan na mag-preach sa Zoom dahil I'm so used to people in front of me. All of a sudden, you're just preaching, no, na hindi mo makuha ang response ng tao. Kaya ngayon, okay pa itong sa Zoom. Nakikita ko kayo sa gallery mo, nakikita ko na tumatango si Pastor Nomer, nakikita ko na uminom si Tita Ivy ng yan. Nakikita ko yung reaction ninyo, di ba? Either way, kung nakangiti kayo, nakangiti si Pastor Winnie, di ba ganun tayo pag nagpipreach, no? Pero at the same time, there are instances na baka mamaya sobra kang dependent doon. Minsan, nakakaroon din ka ng pag-iisip, no? Kapag sabi ko nga sa church, kapag nagpipreach, pag biglang merong tumayo, tama? Habang nagpipreach ka, biglang tumayo, tapos hindi pa bumabalik, yun lumalayo, pumupunta sa kung saan, nag-toilet, ganyan, tapos nag-iisip ka sa mo, binasali ba ako? Na-offend siya. Yung isa, nasa dulo ng isip mo yun, di ba? Pero merong mga instances na meron din mga mukha na pag baka mamaya maapektuhan ka. So you have to balance it, Doc, na hindi dahil lamang masaya yung tao, just be focused doon sa preaching mo. At the same time, minsan may mga times na maganda rin na huwag kang magpa-interrupt. Kasi sa mind mo, pwede din gamitin ng kalaban yung konting medyo hindi tama yung mukha ng isa nung nakikinig, hindi nagustuhan yung sinabi mo, apektado ka ba doon? Or just be faithful in what you're saying about us. Tama ba yun, Pastor Jun? Yes, sir. Ayun. Okay. Meron kaming naatinan ni Bishop, ang layo-layo sa Isabela pa. Siyempre sa slogan nila, the blueprint of God. Ganyan ang kanilang teaser, the blueprint of God. Tapos pastor yung kanilang invited international na pastor. Yun nga, siyempre ang inaasahan namin na topic is the blueprint of God kasi yun ang kanilang slogan. Pagdating namin doon sa venue at tinawag na yung doktor na preacher, na pastor. Tapos sabi niya,
ang sabi niya doon na hindi ito pinabago ng Diyos yung kanyang topic, di ba? Pinabago, kumbaga hindi na yung the blueprint of God. Kaya iba yung kanyang itinuro sa amin. So sabi niya hindi yun ang ipinagagawa o ng Diyos sa kanya. Tama bang ano yon? Tama bang excuse kapag yung ganon? Sa campaign nila, ito yung kanilang ito yung kanilang topic. Ganyan. So kaya maging ano rin talaga yung maingat. Ibig sabihin maingat. Dahil Siguro dapat naging prayerful sila from the start, hindi prayerful at the end. Kasi ang nangyari para naging kung hindi sila nag-organize as one, 'di ba? Baka mamaya at the end, ganun ang kinalabasan. God is a God of order, 'di ba? Kung ano gusto na. Dapat from the start nagkakaroon na ng unity pag-organize ng event, 'di ba? Saan kamali? Sino ang mas lead ni Lord? Bakit sino nagbigay ng ganung title? No? Dapat pag halimbawa, usually nirerespeto ng isang pastor yung anniversary theme, no? Kasi in-invite siya no? Hindi niya babaguhin yung tema ng pagtayo niya kasi kung yung tema doon, maaring mag-flow siya doon sa time na yon. Kung meron mang ilagay ng Lord na ibang topic sa kanya, maaring pwede niya madala ng papunta ng kaunti doon, pero siyempre, papalik-balik siya doon sa talagang main. Meron din tayo na-invite yata na preacher naman, anniversary, no, may topic tayo, pero kasi ang gift niya parating sa giving. Kakauwi ang giving. Ang giving yung niya, parang di ba, naalala mo yun, Pastor Nover? Hindi kakauwian lagi, giving. Kahit anong topic ibigay mo sa kanya. Kahit anong topic ibigay mo, giving pa rin ang kanyang ipipreach. So, kaya lang namin sinasabi para maging guide sa atin na kung ito yung salita ni Lord na ibinigay sa atin, ito yung ating aaralin. Kasi parati namang on time si Lord, di ba? Nagsisik tayo ng sermon, di ba? Lord, please, ano yung i-message ko ngayong Sunday? Di ba? Ini-impress sa atin ni Lord yung mga topic na ipipreach natin. Okay? Yun. At saka you can always, wag masyado mahaba kasi if you're the president pastor, you can have a series of sermon, di ba? You can have a follow-up anyway. Kung ikaw din yung local pastor na magpipreach sa susunod, okay, understandable lang kung minsan ka lang napunta ron. And you have to finish off, na at least hingiin mo yung permiso nila na can I still have 10 minutes to just finish, di ba? Okay lang yun. Pero kung local pastor ka at sa Sunday naman nandun ka rin, then you just have to be in order para hindi naman maano yung time. Conscious naman tayo dyan. Okay. Meron pa po bang meron bang tanong sa inyo dyan? Merong gusto magtanong? Baka merong hindi pa malinaw. Meron naman akong experience, pastor, yung mga nakasama ko siya. Ngayon, ano nangyari? Nawala si Pastor John. Nag-rapture. Yun, nasa ka? Baka na-rapture ka na, ha? Ay, nawala lang yung internet ni Pastor. Baka nawala yung internet. Ayun. Okay. Hindi, maraming mga experiences. Katulad ko, kwento ko lang para sa Rizal, di ba? Sa Rizal, napunta ako sa Rizal, sa church. Nasa Pastor John. Tapos, ang nangyari, may mga distraction talaga. May katulad yun, habang nagpipreach ka, merong magpapadede ng bata. Nakalabas yung niya, nagpapadede. So talagang isa sa mga distraction. Minsan may mag-iingay. So kailangan talagang focus lang dun sa ating duty na i-preach yung salita ni Lord.
No, Okay. Pastor Jun, may anong... Wala na. Di ko na ano, wala na palang baterya. Oh. No. So, meron Sige. ako nakasama na pastor din na ang gagawin niya, magte-testimony siya ng mga miracle. Miracle dito, miracle doon. Tapos, kung kausap niya, biglang matutuwa dahil doon sa mga miracle. Tapos kung gusto mong makita yung yung pagkapala ng Lord, pagpe-pray kita para ma-bless ka. Pero bago ako mag-pray, kailangan magtanim ka ng seeds. So, Ganon. di ba? Prosperity preacher. Magtanim ka ng seeds sa akin para yung prayer mo ma-fulfill. So that's Paul. Hindi maganda dahil ano yun? Peddling the word of God, hindi nga sa sariling dapat na hindi sa sariling pansarili yung kanyang hangarin kapag nagpe-preach. Ang pinipreach dapat salita ni Lord. Yun, parang humihingi na siya ng sa prayer yung niya. may bayad. Parang Magpe-pray kita pero babayaran mo yung prayer ko. Parang ganun. dapat gumaya siya kay Peter at saka kay John, di ba? Yung time na yung sabi ni Peter, yung silver and gold have I none. What I have, I give. Di ba? Dapat ganun siya. Oo. Wala siyang inaasahan na pag-pray lang. Kung kung nagbigay ng kusa, bakit hindi, di ba? Pero yung parang humihingi, yun ang problema minsan. Or ginagawa niyang ginagawa niyang yung word of God to his own interest. Ginagamit niya as a bait, as a reason. Ginagamit. Sister Jessa, kamusta ka? Meron ka bang sa pagpe-preach, meron ka bang yung difficulty? Bakit may difficulty ka bang na-encounter kapag nagpe-preach? Meron po. Ano 'yon? Nabanggit po kanina po ni Bishop. Yun nga po, minsan kasi po pagka hindi ka pa ganun tagal marunong talagang mag-preach or parang full lack of preparation po. Parang pag hindi ka po talaga nakakonect sa tao, ang hirap po niyang kaya hirap po niyang iayos. Parang sabi nga po, you need to do something pag nakita mo parang hindi sila nakikinig or hindi sila attentive sa'yo. Dapat magawa ka ng strategy para bumalik ulit yung sigla nila sa pakikinig mo. Yun po, Pastor, kasi iba-iba naman po ang response po ng tao. So, yun po, bilang bago pong nag-share po ng Word of God, yun po, yung siguro po yung response po ng tao dun sa sinasabi, sineshare mo po, pag hindi po sila nakikinig. Pinagpipreach ko na yan sa Antipolo, si Sister Jessa. Yan. Okay. Talagang yung sinabi ni Bishop kanina, yung capture the audience, 'di ba? Sa introduction ay Catch people's attention. CPA. Catching people's attention. Madidiscuss yan siguro sa madidiscuss yan. Pag sabi nung araw nung nagtuturo sa amin, kung artistahin ka, diba, ini-introduce ka pa lang, naglalakad ka, nakatingin ang tao sa iyo kasi ang gwapo mo, ang ganda mo, no? But kung hindi ka naman very ordinary yung itsura mo, better do something to catch people's attention. No, meaning, think of yung minsan kasi ibig sabihin, ang intention lang nun is have a good introduction, no? Get the people's attention. And the introduction, pag-aaralan din niyo yan, no, should not be mahaba, no, wag mahabang introduction, no. Yung tama lang na nakakuha ng no, it answers the question, why would I listen to you?
no? Kung bakit ako makikinig sa iyo and give you 30 minutes of my time? Kapag maganda yung introduction mo, parang kinuha mo na 'yon. Yung time, kinukuha mo na yung attention na 'yon na makikinig kayo sa akin kasi importante itong sasabihin base sa salita ng Lord. No? Pag nakuha mo yung attention. And by the way, iba-iba kasi ng iba-iba rin kasi ang Sunday is the hardest time kasi kung concentrated lang na ang kausap mo similar age group, kung youth, kung couple, kung men or mas madali mong i-address sila because alam mo na yung preparation na yon. Pero kapag church at Sunday, iba-ibang age yan. May mga bata, may mga matanda, may mga So isipin mo, sabi nung sa aming, sino ba nagsabi noon? Si Pastor Doy ba nagsabi, the most challenging, alam ko na yung, naging teacher natin yun, professor natin, nagsabi siya na ang pinakamahirap daw talaga na pagtayo ay yung Sunday kasi iba-ibang age group yan. So your challenge is there. Pero we learn from the writings of si John ba yun? Yung ina-address niya by category to the young men or parang iniisip niya as he goes along. Parang ina-address niya. Pwede mo rin isipin yun habang isasalita ka, minsan sasabihin ko amongst yung youth, parang yun yung focus ko, maya-maya doon sa mas matanda. Pero you are addressing them all na iniisip mo. Tama? Kasi nako-call mo yung attention nila. Tama. You have to be creative as well as you go along. Minsan nga, naalala ko, yung simple, yung humor is important, pero wag lang sobra. Pero yun nakakapagpagising yun eh. Nakakapagpagising yun, wag lang sobra. No? Na the same person nga pala naalala ko tuloy, no? Na-invite daw siya sa businessman, full gospel, sa Baguio. Alam mo naman, expert siya. Yun same din yung tao na yun, yung nagpapatawa doon sa stage, sabi niya, natawa talaga ako nung una ko yun narinig sa kanya. Sabi niya, pagdating daw niya doon sa siya daw yung nakakatoka mag-preach. Nakita niya mga Inglesero, yung mga tao, businessmen eh. Sabi niya gano'n. Paano kaya niya makukuha yung time na yun pagtayo? Sabi niya gano'n. Nung sinabi niya, let us all stand up and open our Bible in the book of X. Talagang yung X, yung inislang niya yung X, hindi Axar, X. Walang nakaintindi eh. X. Tapos sabi niya, sa aklat po pala ng gawa. Ito, totoo ka na. Kasi baka hindi kayo magkaintindihan. Totoo yan. Nangyari yun. Nag-ano siya sa amin. So anyway, pag ganon, you just have to use good illustrations, no? Kasi ang tendency, mas naalala nga ng mga tao yung illustrations na magaganda rin eh. Pagkatapos ng sermon, di ba, may mga naaalala sila yung mga illustrations. But your illustration should always be very supportive of your topic, no? Okay. How yung points mo. Yun lang po, no? Pastor, meron pa tayong experience na nag-fasting siya for 1 week para lang mag-preach dahil first time niya yun, nag-fasting for 1 week. Tapos nung the time na tatayo na siya, hindi siya nag-break. Hindi na makatayo doon sa pulpito, natutumba-tumba na. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Nanghina. Huwag ka naman pamanggit pangalan. Si Tonton, di ba? Hindi. Meron ako naalala nung araw. Kasi every time, as senior pastor sa Tabuk, yung every time na meron akong naka-assign mag-preach, parang as a senior pastor, parang gusto nila lagi na ibigay sa akin yung microphone afterwards. Yung parang challenge, di ba? Bibigay nila, natapos na sila, ibibigay. Okay naman,
Pag maganda yung preaching, syempre, madaling sunsunan, di ba? Madaling may sabihin. Naalala ko, meron nag-preach, inaabot ng ng 2 oras, hindi kamot-kamot na yung mga tao. So, sobra ng haba. Baka yun yata yung tinutukoy ni Pastor Junior. Oo. Kilala ko rin. Naalala ko. Kilala ko rin yun. Tapos sabi kong ganun, yung mga tao, haba pala nito mag-preach, haba nung, di ngayon, nung matatapos na, siyempre nga, kinaugalian nga tawagin ako eh. So binigay rin niya sa akin yung mic. Doon yung pinakamahirap, yung Raising the Dead. Yung Raising the Dead na yung mga tao parang wala nang gana. na talaga. Yun yung mga, pero anyway, all of this, we learn kasi kahit kami noon, we are still learning as a church, no? Nadami kami ngayon nga na privilege kayo na meron na mga topics na ganito na i-share na rin namin itong mga ganitong katatawanan na mga bagay, mga moments na nag-agree itong mga kasama ko na nandun ako, nandun. Nangyari pala. Amen. So, tanong ko sa mga halimbawa, ang topic nyo ay nanggaling sa John 14:6. Anong klaseng sermon yon? Isang verse. John 14:6. Anong klaseng type ng sermon yon? Textual. Textual. Kasi yung 1, 2, 3 verses, textual lang tawag, di ba? O anong points nyo? Anong points na makukuha nyo pag sa textual? Anong points na makukuha nyo doon? Sa John 14:6. yan, maganda yun. Si Pastor Abes, anong makukuha mo doon sa John 14:6? Anong makukuha mong points, main points? Nakamute ka, nakamute. Paki-unmute mo, Pastor. Yan. John 14:6 is, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ilang points ang nakuha mo? Tatlo, Pastor. Okay, ano yon? Ano yung tatlo? The way, the truth, and the life. Yes. It means to say that if, Oo, yun. Yun ang 3 points. 3 points na nakuha mo doon. Tapos lalagyan mo yun ng sub-points. Diba? Amen. Yan. So Pastor minsan Win. titingnan mo rin kasi yung natural division. There's a natural division na given dun sa passage, no? Mas madaling balangkasin ang tawag nila term. Pastor Win, anong mo? Tumataas ang Meron akong kamay. title niyan, GPS. Ha? Meron akong title niyan, GPS. GPS. Ano yun? Plan of Salvation. Okay. Yan. Yon. Yung mga acronym nagagamit sa pagpipreach yung mga acronym, di ba? Yan. Si Bishop magaling diyan sa mga pag letter P, panay letter P lang yung points niya, nag-umpisa sa letter P. Mga ganyan. Okay. Mas madaling tandaan. Importante marunong kang gumamit ng thesaurus. Okay. Sige, meron pa bang meron pa ba kayong question? Para lang ito yung mga experiences namin ay nasa-share namin sa inyo para maging guides sa sa bawat isa. Yan. Okay. Sino pa ba sa inyo May isa po dito. Ayan. sige. Share. Sige. Sige, Brother Danny. Sige, tuloy. With regards po ito, Pastor, sa mga preacher na bisita. Okay. Dahil dito po sa amin, in general po, meron po kami kasing visitor dito every second Friday of the month. And then, yung mga bisita po namin is mostly, hindi naman po talaga sila galing ng TGSIM, yung iba. Tapos na-assign sila sa pagpipreach. And then sometimes nako-compromise ang time ng preaching dito. Kasi po, di po ba, at least maximum of 1 hour.
And ahead of time, we give them a time schedule for preaching. For example, 40 minutes to 1 hour. And then nagiging 1.5 hours plus may altar call pa. So naapektuhan po ang ibang mga gawain. Yung iba pang part ng gawain. Kasi po di po ang gawain dito ay praise and worship, tapos ay preaching, mayroon pa pong tithes and offering exhortation, may testimony, and at the same time yung pong Lord's Supper. So minsan po, dahil sa katagalan ng preaching ng isang pastor, na aware naman siya sa timing ng schedule niya, sa time allotment niya, and at the same time, meron namang nagsisignal sa likod na 1.5 hour na po kayo or 120 minutes na po kayo, kumbaga time na, last 10 minutes, last 15 minutes. Tapos biglang masasabihan ka na yung pag-stop ng preaching ng isang pastor in front of the congregation is quenching of the Holy Spirit. Hindi ko po alam kung saan katuruan ito na i-quench yung Holy Spirit sa pamagitan lang ng pagbibigay ng timing natin doon sa pastor na nagpe-preach doon. Kasi meron po kaming timing Meron pong halaga last 10 minutes or last 12 minutes, tapos biglang isingit niya na quenching of the Holy Spirit, yung pagta-time out doon sa kuha ng pastor bagamat siya ay mahaba na. So ngayon po, I know that the Holy Spirit is not a compromising. Hindi po yung nagko-compromise ng oras. God is God of order. And I know na ang banal na Espiritu talaga nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng discernment, nagbibigay sa atin ng kapayapat kaayusan sa gawain ng Panginoon. Hindi kaguluhan. Kaya yung pong ganun, katulad po, sino po ba ang dapat managot sa bagay na yung katulad po noon, na yung pong bang nag-schedule na siya magpe-preach, o yung pong pastor na nagpe-preach? Yun po yung mga senaryo po na experience, nararanasan po namin. And at the same time po, pagkatapos po ng preacher, katulad nga po ng napag-usapan kanina, may mga nagpe-preach pa after ng preaching, kasi po di po ba benediction, may benediction. Ang haba-haba pa, almost 30 to 40 minutes pa rin ang benediction. Ang pagkakaalam ko po sa benediction ay kwento, maikli lang. Kaya yun po yung madalas na problema. Nagiging challenge po sa amin dito sa mga nagbibisita and minsan doon sa mga kapatid na rin na mahirap nang sabihan dahil sila mas matatanda sa amin, mas kwan sila ahead sa amin. Pero nung naituro naman itong homiletics, na ibigay na rin sa kanila kung ano yung mga timing ng preaching, pero sobrang hahaba pa rin. Lalo na po sa amin, kasi kami po yung madaling araw na gawain at kami po ay nagko-consume lang ng 2.5 hours. So yung starting ng 1 o'clock, starting ng 2:30, natatapos po kami ng 5 o'clock. Okay, enough na po yun. Pero sometimes po nako-compromise ang oras dahil po sa visitation namin. Oo. Meron kasing tinatawag na short and sweet. Minsan pag humaba na talaga, kahit ang ganda ng simula, pag ang tao ay nainip. Pero in fairness, no, meron kasing ganitong sitwasyon na hindi natin kung ano yung, ang sabi, gano'ng katagal ba ang isang preaching? Usually, as a respect to the church, pag na-invite ka, tatanungin mo. Kasi hindi mo alam kung sa inyong church na pinagmulan ay 30 to 45 minutes lang kayo, baka doon sa church na papuntahan mo, sanay sila ng 1 oras. Tama? Yun ang kanilang talagang standard. No, kapag nag-preach ka ng 30 minutes doon, baka nagulat pa sila ang ikli. So, you have to ask them ano yung allotted time in respect. Pero dapat lang naman kausapin yung mga na-invite kasi they have to respect the church timing din. Submission yun At saka God is a God of order. Hindi naman pwedeng masunod yung, at saka hindi pwedeng excuse yung yung quenching or leading na ginagamit yun. Use that time because God is a God of order. Pag binigyan ka ng allocated time, follow. Yun nga yung obedience natin. Sumunod tayo, organize. Kasi sabi nga, minsan, humahaba lang ang isang sasabihin natin kapag hindi tayo ganong ka-prepare. Pero kapag prepared ka, you will be more concise. Kaya lang, mas maganda yung sasabihin mo. Amen? So dapat mas prepared yung mga pastors at wag gagamitin reason yun. Pero responsibility pa rin yun. Kasi dapat kausapin pa rin ng pastor sa pastor.
Mhm. yung yung mga leaders. Oh, Para dapat lang, maayos. dapat lang talaga. Otherwise siguro sasabihin natin sino yung nag-organize na ganun yung sistema na meron kayong laging pastor na na darating para mag-preach, di ba? Kasi usually you have to really be careful kung same spirits at saka maganda yung yung same doctrinal kayo background at wala kayong mahihirapan, wala kayong conflict. Maganda yon. Pero pag biglang merong magpipreach, di ba? Tapos iba yung maitanim, di ba? Ingat din. Kailangan po. kailangan mag-aral ng homiletics yung na yon, yung pastor na yon. Tama, tama. Pero Actually, Pastor, sige, po. sige, okay. May idagdag ko lang yung sinabi po ni Brother Danny. Pasok na pasok yan sa natin sa pinag-aaralan natin sa pitfalls sa preaching. Specifically, dun yan sa magfo-fall sa unfaithfulness to the Bible text. Isa sa mga reason kung bakit napapahaba, napoprolong, dahil hindi nila inaral mabuti. Katulad ng sinabi ni Bishop kanina. Hindi inaral mabuti yung salita ng Diyos. Therefore, yung kanilang sariling karunungan, kanilang opinion, yung kanilang naisasabi. Kaya ang nangyayari, mas lalong humahaba. And it falls to sometimes sa irrelevant messages, no? Na hindi na sila pumapasok doon sa kanilang main topic. At yung nasasabi lang nila, yung tinatawag nilang leading ng Holy Spirit sa kanila. Dapat intact pa rin tayo according dun sa time na ibinigay sa atin. Yun po sa akin. Mhm. Tama 'yon, tama. Yun, pero very yun yung halimbawa benediction, aabot ka pa ng 30 minutes, parang hindi yon, hindi proper yon. Kasi 30 minutes full sermon na yon. Oo. Yeah. Yun lang maximum nga 45 minutes na. 30 to 45 minutes. That's it. Yun. Kaya Meron namang iba kung yung meeting ay more like a conference type of meeting. Merong time na lahat ng mga tao doon, they are for a whole day listening. Yung naka-schedule talaga sila na parang conference, di ba? Mahaba-haba talaga yung aralan kasi mamaya meron na naman susunod na mag-speak. Pero yung church, iba yung setting Kasi yung mga minsan nagpupunta ng conference, yun yung mga talagang malalago na di ba? Yung mga talagang workers na. Pero pagdating naman dito sa church, di ba? Iba-iba yung setting dito Iba-ibang level ng maturity. So we have to make sure na kilala natin yung flux, di ba? Kaya nga minsan I understand, minsan mahirap mag-preach, di ba? Kasi you have to understand yung flux di ba? Kung sino yung mga flux, ano yung level doon. So yung pastoring will always be a pastoral effort, no? Na kilala mo yung pinapastoran mo. Oo. So speaking of that, no, importante din na meron kang relationship sa mga tao na habang kapag makakilala mo sila. okay. Ayun po. Ay, pwede ba tayong mag-open picture muna daw tayo? Pwede ba tayo mag-open ng camera? Magpa-picture muna tayo. Ayun si Pastor Gabi, kamusta kayo? Yan mga kasama natin nung araw pa yung mga yan. Tapos Paki-open nandiyan ng ang Bulacan, open nakita ng ko, camera. no? Dito sa Bulacan. Yan. Nandiyan pa ba? Merong Bulacan kanina. Yan. Yan. Ayun, Bolina. Ang Bolina, parang parang family picture. Ang dating. Sige. Okay. Pwede. Okay, tingin sa camera. Ako dito sa camera ko. Okay. Isa pa daw. Isa pa. Dito na. 1, 2, 3, smile. Ayun. Salamat sa Lord. Okay. Yeah. Sino na ba sa inyo ang tanong ko lang, sino sa inyo mga nagpe-preach na, nagtuturo? Dobby. Maria. Yan. Okay. Yan. Tama-tama itong pinag-uusapan natin sa mga bago pa lang din na tumatayo, makakatulong ng gusto itong
mga pag-aaral na ganito. Okay. No? Okay. It will really benefit you everyone. Oh. Yan po. Oo. Dani, musta dyan? Mabuti po at work po. Si Sister Krisa, kamusta ka? May tanong ka kanina eh. Ano yung nahihirapan ka sa expository? Anong usually ginagamit mo? Anong type ang ginagamit mo? Yung madali. Sa amin po usually kasi nag-word na kami. Hello? Pakiulit. Nawala Yan eh. po. Kapag po halimbawa may Bible study kami or ano, ang textual po, pero after ng ano natin, yung hermeneutics, Oo. and yung DFD po, may DFD book din po kasi kami. So yung whole, halimbawa nasa Acts na po kami, mag-start kami ng yung per topic, may topical din po, parang halo-halo na rin kasi Okay. minsan may expository din kasi for example yung Acts 5 namin, halimbawa maiksi, Acts 4, halimbawa maiksi lang po yung Acts, so buong chapter na po, yung ganun po. May kanya-kanyang ano yun eh. Ano ba yung tawag doon? Bahagi no? So depende po sa book po. If mahaba yung chapter, buong chapter na. Pag maiksi, kung mahaba like yung Acts din, merong halimbawa 30 verses, ika-cut din siya per topic na. So magiging topical naman din siya. Sige. Oo, yan. Di bale, Tawag yan, book by book study na. Oo, yung inaaral niyo na yung buong book, yung background study ng book, kung sino yung author, yun na lahat, tapos verse by verse, chapter by chapter, tapos verse by verse study na, which is yan naman yung natin ginagawa ng Kanamihan na natapos na sa DPD na Design for Discipleship na book. Pag natapos ka na ng 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, then tinuruan ka na kung paano, then you can go use that method ng pag-aaral. Ginagawa na po ng marami din kahit dito sa amin. Yan. Okay. Meron pa bang gustong magtanong diyan ng Sino yung mga nagpe-preach sa pulpit? Sino yung nagpe-preach sa pulpit na? Ayan, si Pastor Gabi. Pastor Gabi. Pastor Gabi. Kamusta? Yan yan. Okay naman po sa biyaya ng Panginoon, Pastor. Oo. Yan si Pastor Gabi, galing pa ng Tabuk yan. Ngayon nasa siya? Nasa TGSIM Bulacan, TGSIM Bulacan. Opo, Pastor. Yan. Yan, oo. So ilang beses ka nagpe-preach sa isang buwan? Ilang beses ka nagpe-preach? Bali po, palitan kami ni Pastor Tintin. Okay. Alternate. Hindi po ako available tulad ng nakalang Sunday, hindi ako available. Nagsasabi ako sa kanya para siya ang mag-take ng Islam. Okay. Bukas sa biyaya ng Panginoon, sa amin sa prayer, tatayo ako bukas. Okay. Amen. Yan. So yan. Ano ang topic mo? Topical, textual, o expository? Textual. Textual. Okay. Yan. Sige. God bless your pagpe-preach mo, Pastor Gabi. Yan. Okay. Okay. Pag sa si Pastor Joe, pag nagme-message po si Pastor Joe, talagang yung boses mataas. Sumisigaw ba? Sumisigaw? Si Pastor Joe Marshall. Opo. Yan naman yung husky. yan yung husky yung voice. Husky voice, saka talagang parang parang
iba-iba kami nung araw eh. Meron pag tumayo, ang dala pamalo. Dala rebuke. Meron naman dala, yung pag may isang tayo, ay gusto mo to, encouragement ang dating nito. Kanya-kanya lang forte eh. Ganyan. Pero hindi dapat tayo ma-recognize na gano'n, no? Kailangan lang na, I believe na dapat a whole counsel of God pa rin. Lagi. Ayun. Pastor Nomer. Okay. Pastor Paul Mark, salamat Thank you ah. Na-miss ko si Pastor Paul Mark eh. Ako, magkikita po yata tayo eh. This This November. this November. Yeah. Thank you, Lord. Mhm. We miss you as well, Bishop. Sige. Okay. Mga taga Bulinaw, meron ba kayong ano? May nagpipreach na ba diyan na mga estudyante natin? Meron ba? Yeah. Okay. Pagka kayo mag-testimony, huwag kayo magpipreach ha. Ang daming tumatayo sa testimony, nagpipreach eh. Alam niyo na yung ABCD of testimony? Accurate. Hindi po. Your Ano yung ABC? No, Ano yan? Accurate, brief, Christ-centered. Christ-centered. Tapos yung letter D, do not preach. And tapos letter A, B, C, D, E, end your testimony. Letter G, go back to your seat. Pero do not preach. Yun lang ibig sabihin. Minsan kasi nakuha na nila, nasasakop na nila yung oras ng pag-preach no? Dahil yung testimony nila talagang may kasama ng preaching. Pag-exhort ng tithes, huwag 30 minutes ha. Huwag din mahaba. Ayan lang, natutunan lang naman natin. God is a God of order. Kailangan i-remind ang isa't isa. Okay. Ayun po. Okay, siguro Okay, mga Pastor, okay kapatid. na. Marami na tayong na-share at Amen. end na natin sa pamamagitan ng prayer. Okay? Sige. Sino ang sino magbo-volunteer end ng closing prayer? Yan, sa mga estudyante pwede. Mga estudyante, pwede bang may mag-volunteer ng closing prayer? Si Sister Jessa magko-closing. Sister Jessa. Thank you. Amen. Sige po. Tayo pong lahat ay tumulog muli para po sa ating pangwakas na panalangin. So, yes, Lord, hallelujah. We praise you, we glorify you, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, for this night, Panginoon, that once again, you gather us, Lord God, to study your word, Panginoon. Thank you, Lord God, na patuloy mo kami, Lord God, binibigyan, Lord God, ng mga wisdom, Lord God, knowledge, Lord God, that you use the instrument, Lord God. Salamat po kay Pastor Paul, Lord God, na ginamit mo sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy, Lord God, i-bless mo lahat ng mga lalabas sa kanyang bibig, Lord God, sa patuloy na pagpapaan sa biblical preaching, Panginoon. Lord, and as we go to study your word, Lord God, in biblical preaching, Panginoon, Lord, patuloy kang mangusap, Lord God, sa iyong mga anak, Panginoon, sa mga preacher na narito, Panginoon. Lord, patuloy na magrema ang iyong mga salita, Lord God. Patuloy, Lord God, na matuto kami, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. And truly, Lord God, being a servant of you, Panginoon, maging committed po kami, Lord God, and maging indeed na totoo kami, Lord God, sa pag-serve namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat po ng namumuno ng TBI, Panginoon. Patuloy mo po silang, Lord God, i-bless, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon, at patuloy mo silang bigyan ng pag-iingat, Lord God, at kalakasan sa kanilang mga physical na pangangatawan at pati na rin po sa kanilang spiritual life, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na naririto, Lord God. Yes. By your grace, mercy, Panginoon, patuloy po kaming mag-aaral at susunod sa mga plano mo po sa buhay namin. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord God. At muli, Panginoon,
pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, Panginoong Jesus. Lord, we praise you, we glorify you with thanksgiving and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Thank Amen. you, Sis Jessa.